Another farm, another day. Good morning po sa ating lahat. So, andito po tayo ngayon sa Bayan ng Lopez. So, ito po yung kalsada na binabaan natin papunta doon sa property na ating pupuntahan. So, ito po yung cemented pathway na dinaanan po natin para makapunta doon sa property, sa napakagandang property. Take note, ito po ay malapit sa dagat kasi papuntang dagat na po itong pathway na ito. So doon sa mga hindi pa po nagsusubscribe, paki-subscribe po ang aming YouTube channel para maging updated po kayo sa aming lahat ng video. Okay, so malapit na po tayo dito sa property natin tinitingnan. So ito na po yung papakita natin yung mohon ng property. So dito po ay marami na din po kayong mga kapitbahay dito sa property, kaya maganda. Hanggang doon po, nandun po yun ang mohon, doon sa may buli po doon. So pataas na po, yun yung property mismo. Ang hindi po tinamaan yung mga bahay dito sa gilid. Yan. Hanggang dyan lang po yung mohon sa ipinoint natin yun. So hindi po nadaanan yung bahay. So ngayon pupuntahan po natin yung ilog. So yung ilog po kasi dito magiging dalawa po ang daan. Mayroon tayong daan sa ilog kasi pwede po kayong magbangka simula doon sa Hundagua Fort papunta po dito kasi ito po ay passable na ng bangka. So nandyan po makikita natin yung iyan po yung ilog, yung paradahan ng bangka. Tapos yung ilog na yan, kadugsong po niyan yung dagat. Malapit lang po yung dagat dyan. Siguro more or less ay 100 meters nandun ka na sa dagat. Kaya passable po siya ng mga bangka. At dito din po dumadaong ang mga bangka ng mga kapitbahay po natin. So ang kanila pong pinagkukunan o pinagkakakitaan ay pangingisda. So, yung mga bahay po dyan, yun yung ating mga kapitbahay doon sa property. Kaya napakaganda, hindi po tayo malulungkot dahil mayroon tayong mga kapitbahay na pwedeng tawagin kapag tayo po ay kailangan ng kanilang tulong. So, napakabait po ng mga kapitbahay dito. Yan po ang kanilang pinagkakakitaan pag gagawa ng pawid. So tayo naman po ay aakyat na doon sa property para makita po natin yung lote ng loob ng property. So napakagandang property nito mga ka-farm kasi makikita naman natin na malapit siya talaga sa dagat. So ito na po, ito na po yung sentro ng ating property na tinitingnan. Ito'y bukana po. So yan po ang tinutuon ng kasama natin yung po ang sakop. Pero yung bahay po doon, hindi po yung sakop sa left side. Yung puno-puno yung naniyog, kasama po yan sa property tapos pataas. So kung makikita naman natin dito, mayroon dito ng PGOA. Yan po. Nabibidyohan po natin. Kasama, included po yan dun sa property at magiging kasama po sa bentahan sa property. May mga alagang baboy pa po dyan ngayon. Pero once na nabili po ninyo, alisin na po yung baboy para magamit po ninyo yung PGOA po na included dito sa lote. So ito po pahili ang style ng property. Hindi naman kataasan po, slightly hilly lang siya kaya pwede pa rin siya sa mga matatanda. So madami na ding bagong mga tanim ditong niyog dahil yung may caretaker po dito, yung kasama namin na nakahubad na may anak, yan po yung caretaker. So ito lang po, diretso lamang po ito. Iyan po yung property mismo. So hindi na po tayo papasok dito sa left side dito kasi hindi na po yun
pasok ng property o ng lote. Yan, hindi na tayo papasok doon sa loob doon. Hanggang dito lang po tayo. Yan, nakagilid na po tayo dyan sa lote. Ito naman pong balon, ito po yung source ng water dito. At napakaganda kasi po ito mababaw lang yung balon pero tuloy-tuloy po yung tubig, hindi po naiiga or hindi po siya natutuyo kahit tag-init. So kaya napakaganda ng source ng tubig dito. So ito po may mga tanim na tanlad, kung makikita natin. Napakaganda at napakasipag din naman po ng tenant dito. Ito po may tanim din na pineapple. Yan. So madami pong tanim dito sa property. Yan, yung mga ano. So yan, may bayabas po tayo diyan, may papaya. So napakasarap po ng bayabas diyan, natikman natin, matamis. Pula-pulahin yung kulay nung loob. Yan, makikita natin, parang kulay pink. So dito naman po may mga tanim silang kalamansi. So napakadami po ng kalamansi dito dahil lahat halos ng kalamansi na tanim ay namumunga. So yan po ay kasali o included doon sa property. Kapag nabili po ninyo, may mga tanim na po kayong kalamansi. So ibig sabihin po yan, mamimitas na lamang po kayo sa mga tanim po dito. Maganda po itong property ito dahil hindi naman po ito kamahalan at makikita naman natin na may madaming mga tanim din naman siya. So yung kalamansi po niyan ay palagay ko ay nasa, ang sabi po sa akin ay mga 20 piraso. Lahat na po yan namumunga. Ito naman po ay hindi po yan kalamansi. Yan po ay pomelo. So soon, yan po ay mamumunga din. Makakatikim na po kayo ng bunga niyan. So napakagandang property ito. Inaanyayahan ko ang ating mga subscriber panoodin. At tingnan po natin ito, malay ninyo, ito na pala ang farm na para sa inyo. Sulit po kayo dito dahil madami ng tanim na mga halaman yan. Katulad yan, may mga talbos ng kamote o kamote po. So, mamimitas na lamang po tayo. Yan, kung kailangan lang i-maintain ito, katulad nito, may mga damo-damo dito. So, kailangan natin i-maintain. Dito naman, mayroon tayong kamote, kamoting kahoy po yan. So yan, pinagkukuhaan din po yan ng pang-ulam, niluluto, ginagataan. So ito na po yung boundary ng property. Kung napapansin po ninyo yan, gilid na yan. Yan na po yung boundary ng lote. So yung kabila po, hindi na po yung sa atin. Ito na pong yan. Ito po yung sa atin, yung property. Hindi po, kung napapansin po ninyo yung may bahay po doon, hindi po kasali. Yan, makikita natin po yung mga bunga, napakaganda. Napakalalaki po ng bunga ng buko dito, ng niyog, kasi napakataba ng lupa dito. So, basta yung nakikita natin may bubong po doon, not included po yung sa property, hindi po yung kasali. So lahat po ng kikita natin dito ay included po doon sa property. So yan, ang mga puno po dito ay mga bata pa. Kaya magaganda po ang mga bunga at makikita talaga natin napakalalaki ng mga bunga nito. So yan. So slightly hilly po yung yung property. So mayroon naman pong pantayan, makikita natin mamaya. So tayo po ay sa gilid dumadaan. Ito po ay gilid na itong lote. So ang itsura po ng lote ay parang baril ang style. Mayroon po siyang padiretso tapos nakilo po siya. So yan po, mga nyug na yan, included pa po siya dun sa lote. Yung mangga po dito, included din po yan dun sa property. So, may mga puno na mangga na anytime ay pwede nating mapagkunan ng bunga. So, yan ang kagandahan dito sa farm. Kasi, mabubuhay ka dito ng less po yung gastos dahil gawa ng mga halaman at saka mga putas na presko na natin makakain. So, ito po yung included pa yan sa property. Lahat ng nakikita po natin dito
ay kasama doon sa lote. So, pwede pa natin dagdagan yan, taniman ng mga iba't ibang klase ng pot bearing trees. Taniman pa din ng iba't mga niyog o kahit anong pananim, pwede po dito sa property ito. So, inaanyayahan natin ang lahat ng ating mga subscriber, ating mga viewers na silipin natin itong property ito. Maganda po siya. Ito naman po yung langka. Madami pong puno ng langka dyan. Madami din pong mangga. Kaya itong property ito ay worth it naman talaga. Dahil hindi naman siya punong-puno, ay may mga tanim naman po siyang mga pot bearing trees at saka puno ng nyug. So, dadagdagan po natin ang puno ng nyug dito kasi nasa 200 kapuno pa lang yung kanyang puno ng nyug. So, mayroon din naman po siyang tanim na saging. Yan, may mga saging din po siyang tanim na pwede din natin pagkunan ng income. So, kung may papatauhin po kayo dito na caretaker, so mayroon na po siyang magiging source of income. May saging, may niyog. At kung pag-aalagaan po ninyo ng hayop ay mas maganda dahil dito naman po ay sa property ay napaka-solid naman po yung klima. Hindi po ito masyadong dinadaanan ng bagyo. Yun ang kagandahan ng Lopez. Hindi siya tinatawag nating prone sa mga bagyo. Yan. Kung ano nakikita po natin, yan po yung included. Wag lang po yung pataas kasi gilid na po tayo dyan. So, yan na po. Property pa din po yan. Napakagandang property nito mga ka-farm. So, inaanyayahan ko ang ating mga viewers dito na tingnan itong property ito. Ulitin ko po, ito po ay Lopez, Quezon. Simula po sa taon proper, tayo po ay magta-travel ng mga 30 minutes papunta doon sa Barangay Road, tapos ay lalakad po tayo ng 10 minutes. Kung mabagal naman po kayo, 10 to 15 minutes. Kasi ito po ay malapit na sa dagat, kaya pumasok po tayo doon sa pathway. At kung galing naman po kayo sa Manila, siguro po simula sa Manila hanggang Bayan ng Lopez is 6 hours. So ito naman po yung pagbalik namin, makikita ninyo yung ocean view. Napakaganda mga farm. So may ocean view po tayo, overlooking po ito. Kitang-kita naman ninyo ang dagat. At itong part na nilalakawan natin ay property pa po natin. So napakaganda. So napaka-aliwalas. Yan. So napakagandang farm ito. Doon sa mga client po natin na gustong mag-invest ng property, mag-invest na po kayo habang mura pa ang property kasi kapag next year o kasunod na taon, pataas po ang value nito. Yun ang kagandahan. Pag nag-invest ka sa property, hindi ka talo kasi mayroon kang babalik sa iyo. Yan, napakaganda ng dagat. So, wow na wow. Ito nga pala po ay may kasamang bahay. So, ito naman po yung aerial view ng property. Kung makikita natin na mandami naman po siyang niyog. So, nasa 200 kapuno po yung niyog. May mga hindi pa po namumunga. So, yung iba ay bata pa. Kaya, magiging pagdating ng panahon ay lalong padami ng padami. So, thank you so much po sa ating mga subscriber and have a good day. Mabuhay po tayong lahat.